Malinaw na po. Kaya pala nagpaka-park yun. Binigyan naman ninyo ng masamang kahulugan. Na pinarangan niya, ipinark doon yung mga dambuhalang heavy equipment para hindi makapasok yung mga tao na mag-attend sa rally. Unang-una, sino man mag-attend dyan sa murali ninyo? Yung pinili ninyong venue, baluarte ng mga Romualdez, Marcos, wala mang makikisama dyan sa inyo. Tama? So gagawin ninyo, siyempre mag-akot kayo ng mga tao kung saan probinsya. Cancel yung flights. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Lumalabas mga kababayan na gumagawa-gawa lang ng issue, gumagawa-gawa lang ng kwento yung mga organizers ng Maisog Rally sa Tacloban City. Ito ngayon po yung binigyan ng linaw ni Tingog Party List Jude Asidre. Sabi po na Asidre, wala man daw wala mang interference na ginawa yung local government ng Tacloban City sa planong Maisog Rally ni Maudigs. Kasi unang-una, wala man silang sinadmit na applications for permit to rally doon po sa Tacloban City nung Sabado. Saka, yung venue daw, nakabook na. Makita niya, Mr. Maravillas, parang tuwang-tuwa ka. Siyempre, masaya tayo kasi hindi natuloy yung kanilang pagmumura. Yung kanilang morali po at Naiblood, yung mga organizers. Pati si Maudigs po, nag-open letter na lang para sa mga taga-Tacloban at sa mga mamamayang Filipino. Pagkatapos, sinagot pa ng isang Taclobanon, sino pala si Maudigs? Sabi ng isang Taclobanon, kung maisugan niya kayo, mas maisug kami. Yung mga warayan mga matatapang yung waray. Ito po yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer. No interference in Maisog Rally. Tacloban venue already booked. So lahat pong local governments sa buong Pilipinas, pag magrarally po kayo, lagi yan nakabook. May nauna na. Kasi unang-una, hindi man lang kayo yung tao dito sa Pilipinas. Hindi man lang kayo yung may activity. Alangan man bigyan kayo ng priority. Talagaan niya, Mr. Maravillas. Mga abusado, wala man palang application for a permit. Wala man application for permit. Sabi ni Congressman Jude Asidre, feeling nila mga kababayan, sila yung batas. Hindi nila kailangang mag-permit. Susugod lang sila. Kung kailan nila gusto, hindi man po maaari. Kasi siyempre, gathering yan ng mga tao. Importante yung kaayusan, katahimikan. Yung inyong activity, hindi man maayos, panggulo. Nagolyanin na niya siguro, Mr. Maravillas, itong si Maudigs. Kaya kung ano-ano yung pinagsasabi. Ito po yung sabi ni Asidri rito. Sabi dyan sa balita, a lawmaker has countered claims from former President Rodrigo Duterte and his supporters that the government is deliberately trying to stop the holding of a Maisog Rally in Tacloban City, saying that there were other events who reserved the venue first. Naintindihan na ninyo, mga taga-nausog. May nauna na pala sa inyo. Yung lugar na gusto ninyong pagawan ng murahan sa rally o murahan rally, nakabook na. At malamang, mga kababayan, lahat ng LGUs sa buong Pilipinas na plano ninyo na gawa ng rally
Lagi na yan nakabok. Di ba? Dami pong activity yung mga bayan-bayan dito sa buong Pilipinas. Busy sila lagi po kasi may mga activity sila para sa pagpaunlad ng bagong Pilipinas. Wala silang panahon na pagbigyan yung mga activity panggugulo lang po ang intensyon, destabilization sa ating gobyerno. Kaya kahit saan kayo magpunta, lagi yan nakabok. Ibig mo niya, Mr. Maravillas. Ibig mong sabihin na niya, Mr. Maravillas, talagang sinasadya na may nakabuk na. Hindi man po, dito sa case na to, talagang sabi ni Congressman Isidre po, may nauna. Ayan po, sa interview po ng DCRH, Tingog Party List Representative Jude Isidre in a radio interview explained that due to Duterte's open letter wherein the former leader claimed that movement into Tacloban City was interrupted due to the administration's policy of stifling dissent, they checked the different issues mentioned. Sabi po ni Isidre, wala niyang ganun na may deliberate efforts to stop maisog rally sa Tacloban na baluarte ni Speaker Martin Romualdez at pinsan ng ating Pangulong Bongbong. Sabi po ni Isidre, aside from Typhoon Aghon, which moved near the eastern portion of the country, yung maisog rally did not pass through because the trucks that Duterte supporters claimed were parked at the Remedios Trinidad Romualdez or RTR Plaza were actually part of a roadshow for heavy equipment machinery. Ayun. Malinaw na po. Kaya pala nagpaka-park yun. Binigyan naman ninyo ng masamang kahulugan. Na hinarangan na niya, ipinark doon yung mga dambuhalang heavy equipment para hindi makapasok yung mga tao na mag-attend sa rally. Unang-una, sino man mag-attend dyan sa murali ninyo? Yung pinili ninyong venue, baluarte ng mga Romualdez, Marcos, wala mang makikisama dyan sa inyo. Tama? So gagawin ninyo, siyempre mag-akot kayo ng mga tao kung saan probinsya, cancel yung flights. Yung land travel po at sea travel, ganon din. Malakas na yung hangin po at malakas yung pag-uulan. Ano niya, Mr. Maravillas, yung brownout doon sa hotel na reklamo ng organizer na pati yung hotel 2 days na walang kuryente. Paanong nagkataon? Paraan niya talaga, Mr. Maravillas, sinadya. Malamang sinadya. Diba? Kasi nga, Tacloban, ayaw ng mga waray. Kaya siguro gumawa na lang ng paraan. Tama po? Ayaw nga ng mga Taclobanos. Mahal nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kaya siguro gumawa ng paraan para mapalayas kayo dyan. Ito, kung guman lang po, mga analysis ko. Pero, siyempre, yun ang sabi ng hotel. Saka normal man po yung pag-brownout ngayon. Dito nga sa amin, sunod-sunod yung brownout po. Kasi yung mga previous administrations po, wala man pinagawa na mga planta ng kuryente. Yan tuloy. Yung mga investment sa energy po, na in-invite ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pumasok, nagsisimula pa lang. It will take years before na maging operational. Pinabayaan ng mga nakarang administrasyon. At isa pa, siyempre, malakas yung angin, normal yung mag-brownout sa Tacloban City. Kaya yung mga rason ninyo na mga taga-Maisog po, mga taga-Nausog, walang base po, baseless. Paninira lang po yung mga pinagsasabi ninyo. Gumagawa lang kayo ng issue. Ang totoo niyan, talagang you failed na makaipon ng tao. Unang-una, masama yung panahon. Pangalawa, wala kayong ma-invite dyan sa Tacloban. Tama? Kaya gumagawa na lang kayo ng issue para siraan yung ating administrasyon.
Sasabihin ninyo, ginigipit kayo. Iyon pala, wala man nga kayong application for permit na makapag-rally. Feeling ninyo kasi kayo ang gobyerno. Hindi man po maaari ang ganon. So, may roadshow pala. Kaya yung mga heavy equipments doon, participant. Sabi po ni Congressman Asidrio, the roadshow, the lawmaker said, ask for a permit as early as May 10. Saka, nauna pa sa inyo, 2 weeks pa pala before na nag-isip kayong magsagawa ng nausog rally dyan sa Tacloban, nauna na yung permit na kinuha ng magsasagawa ng organizer ng roadshow. Eh siyempre, yung mga heavy equipment, doon muna pinark. Wala mang ibang lugar eh. Yung pagsasagawaan ng yung napili ninyong binyo, may nauna na pala. Talaga niya, Mr. Maravillas, parang sinadya. Sa isip lang nila yan, May 10 pa. Eh, siyempre yun ang gagawin nila para makapanira po. Those organizing the Maisog Rally, meanwhile, did not ask for a permit, only a notice that they will be using the Freedom Park. Kita ninyo, sa sama ng ugali ninyo, wala man pala kayong application, wala man kayong request for permit, basta nag-notice lang kayo, talagang masasama yung ugali ninyo. Kahit na po Freedom Park yan, importante na may permit pa rin. Ang objective niyan, para sa kaayusan. At saka, paano kung may nauna? Tulad niyan, may nauna. Feeling kasi kayong entitled. Nagparapaniwala kasi kayo dyan sa inyong leader. Ilumipas na ang kanyang panahon. Kung gusto ninyong walang permit, di doon kayo sa Davao, sabi nga natin. Kasi balwarte ninyo. Pero sa ibang lugar, kailangan ninyo na sumunod sa policy din ng local government. Yan po ang sabi, hindi man nag-apply ng permit. First of all, anya, the issue with the venue, we were able to unearth that because we checked on the former president's claim in the open letter which stated that they were not allowed to stage a rally. But the information na niya we got is that they did not apply for a permit. Sabi po ni Asidre sa interview po ng DCRH. Their letter to the provincial government which manages the Freedom Park is that they are only giving a notice. They said that we're notifying that they will use the Freedom Park. Nakakalalaki po masyado. Naniwala kasi sila sa kanilang pangalan na maisog. Eh sabi ng mga taga Tacloban, mga Waray, mas maisogan niya kami. Huwag kami. O ngayon, pinasinungalingan din po ni Asidre yung claim ng mga supporters ni Maudigs na yung airport tickets daw were bought so that people cannot attend the Maisog Rally. Yung mga ticket ng eroplano, binayaran na raw. Para wala na silang mabili. Wala niyang gano'n. Ba't naman gagawin nyo ng local government? With the airport, we are clarifying that as early as April, we're having a difficult time with tickets, sabi po ni Asidre. I think no one has the capacity to buy all the tickets just to stop people from visiting an area. Tama. Ganun po mga kababayan talaga. Kung ubos na yung ticket ng eroplano, nabili na ng mga taga-Tacloban, nauna sa kanila, tapos sasabihin nila, binili, inubos ng kontra sa kanilang Maisog Rally. Ganon mga kababayan sila magtai-tai ng kwento. Duterte on Sunday released an open letter saying that he believes there was really a deliberate intent to stop the Maisog Rally even without Typhoon Aghon. I am writing this open letter to the people of Tacloban in light of recent events that have caused inconvenience, discomfort, and disruption in their lives, sabi ni Maudigs. All these places and activities have one thing in common. The Maisog Rally scheduled on May 25, 2024 as a part of Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent.
they are doing everything to prevent this rally from happening. Yan po yung baseless na akusasyon ni Mau Diggs para gatungan po yung damdamin ng mga mamamayang Filipino. Akala niya, mauutupan niya yung mga mamamayan, wala man pong maniwala na sa kanya. Inis lang yung mga mamamayang Filipino kasi nakikita nila, napakaganda ng patakbo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas. Pagkatapos, nanggugulo sila. At ang objective mga kababayan, mapatalsik yung ating Pangulo, iluklok yung kanyang anak. Paupuin si Inday. Sabi ni Asidre, unang-una niya, wala mang prayer rally. Asidre said, deciding to allow the use of RTR eventually for Maisog rally will be up to the provincial government anya. But he also noted that the rallies anya, which have been dubbed as prayer rallies, have not been about prayer at all. That is the right of Filipinos, of our people, to air their sentiments anya, of their advocacies. But of course, as we said, there are rules that we have to follow. Ayaw sumunod mga kababayan sa batas. Feeling nila they are above the law. Ayaw sumunod sa mga reglamento. Tingin nila mas mataas pa sila sa batas, sa reglamento. Masyadong mga abusado. Kaya sabi ni Asidre, pero anya sa amin, we hold our former President Roddy Duterte in high regard. I hope his allies and followers do not use his rally as a platform to degrade the dignity of our respected leaders. Kami niya may respeto sa dating Pangulong Digong. Pero dapat niya, hindi nila ginagamit yung rallying yan bilang platform para naman manginsulto, i-degrade yung dignidad ng aming nire-respeto din na mga leaders. Ang gusto nila, sila lang yung irespeto. Tapos sila walang respeto sa kapwa. Tawag sa ating Pangulong Bongbong Marcos, bangag, pinapaliguan po ng mga masasamang salita yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sila, nagde-demand sila ng respeto. Wala man sila, hindi man sila marunong rumispeto sa kapwa. We saw it, anya, in the other Maisog rallies Sometimes, anya, there are more curses used than I have not heard any prayer. Malaman niya kung narinig na may nanalangin. Lahat pagmumurang marinig mo. Masasamang salita, panginsulto sa kapwa, lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At mga kasunungalingan, mga kababayan, yung mga issues na nire-raise nila. Hindi man po totoo. Propaganda ng China. So sabi dito sa balita, this is not the first time that the intent of the prayer rallies were questioned by lawmakers. Last March, La Union Representative Paulo Ortega said he does not understand the concept of a prayer rally turning into a different kind of event, as the former president has constantly used them to attack the administration. Aklan Representative Chodorico Haresco, meanwhile, urged personalities in the rally to refrain from using God's name in setting up prayer rallies in the guise of personal or political objectives. Tama po. So, expect mga kababayan na sa mga susunod pa na rally ng nausog, malamang sa malamang, may nauna na sa kanila. May nauna na sila sa kanila doon sa gusto nilang gamitin na binyo. Kasi hindi man lang sila yung may gustong gumamit ng binyo. Tama? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.